Kanina, nakadirect yan dito sa accessory wire. Anytime pwede kang mag-start. So, kapag dito natin siya kinonect, so, hindi mo siya may start kasi nga, kailangan mo pang tapakan ng or pigain yung mga preno natin para makapag-supply ka ng positive dito sa may starting system natin. So, sa may ating starter relay. Diba? Ayun, so hello mga boss. Bali, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel. Bali, yun. So, ayan, tuloy lang natin yung wiring diagram natin kasi marami pa tayong hindi natapos dito. Gawa ng nag-upload tayo ng mga personal na vlogs natin dito sa bahay, no? Para maiba naman mga boss. At hindi kayo magsawa sa mga diagrams. Ayun, so sana supportahan nyo yung mga pag-upload natin ng personal vlogs. And yun, sana mag-enjoy kayo sa mga videos ko. So, balik tayo dito sa diagram muna mga boss. Kasi maraming nagre-request. Okay, so ayusin ko lang yung camera. Okay, ayun. So, saan na ba tayo natapos? Dito nga pala tayo sa tail light. Ano? So, tapos na tayo sa brake light at saka sa tail light. So, bali, dun sa last vlog ko about dito sa diagram na to, nabanggit ko nga pala na may mga diagram na sabay dun sa pag-ilaw ng tail light bago mo mapa-start. So, doon naman yung topic natin ngayon mga boss. Kung saan ay safety feature para kapag nag-start ka, malalaman mo na kailangan mo munang ipreno. Or halimbawa, nakakambyo ka, syempre, kailangan mo munang ipreno. Kahit na nakakambyo ka, at least nakapreno bago mo i-start. Unlike doon sa mga ordinaryo na nakakambyo tapos i-start. So, pwedeng pagmulan ng aksidente. Sobrahin ko lang ito mga boss. Okay, ayan. So, malinis na. Bali, dun nga pala sa mga hindi pa nakapanood mga boss, so hindi na natin binura to gawa ng common naman na to, no? So, nandyan na yan. Bali, yung diagram na lang lagi yung gagawin natin. Okay, so direct to the point na tayo mga boss. Yung wiring diagram na yun mga boss, so dalawa kasi yung circuit doon, isang starting system at saka yung brake light, no, brake stop. So kailangan combination yung dalawa na yun para mag-start. Okay, so gawa muna tayo ng brake light. Sa mga nakapanood na ng video natin mga boss, so andito yung stop light natin. Gawa tayo ng stoplight dyan. Yan. So, imagine, ito yung bombilya natin sa likod. Ayan, may filament yan. Tapos, tatlo yung terminal yan, mga boss. Laging three-way yan. Parang headlight lang din. Yan. So, brake bulb. Yung isa dyan, automatically, negative na yan, ano? Yan. So, tulad nga ng sinabi ko mga boss, kapag makakita kayo ng ganyan, yan ay sign ng ground. Okay? So, next naman yung dalawa, isang tail light at saka isang brake light. So, sabihin na natin ito yung tail light, which is yung last vlog natin. So, TL na lang. So, papunta na sa tail light yan sa may switch, tail light switch. Ngayon, ito naman yung sa may brake light, ano, doon sa may preno. So, meron tayong supply galing accessory wire. Yan, so, naghati yan, dalawa yan. Isa sa may sabihin na natin ito yung sa may kamay. Drawing tayo ng brake lever. Yan. Ganyan yan. Tapos may micro switch dyan. Tapos ito yung handle grip. Yan. So may positive dito mga boss na nanggaling sa accessory wire. Yan.
kumuha ng supply yung brake lever natin. Ngayon, kapag pinreno mo, yung kabilang supply nun, tatakbo lang dito. Yun. So, same lang din dito mga boss sa may preno sa paa. So, ito naman yung preno sa paa. Ayan. Tapos may micro switch dito. Ayan. So may spring dito sa loob na kapag hindi pinapakan mo to, may hila yung or magkokontak dito sa loob. So dito lang kukonek yung isang wire ng micro switch. Okay. Ngayon kapag tinapakan mo yan, yung output nitong micro switch dito lang din. Yan. So doon lang din ang takbo niya sa may brake light. Okay, so para mas malinaw mga boss, positive to, no? Positive supply ang mga yan, yung dalawa na yan. Ito may micro switch dito eh. Micro yan, micro switch, S na lang. So ito rin, micro means maliit. Ayan, micro switch yung mga yan. So para mapailaw natin yung brake light bulb, so kailangan natin ng positive at negative. So meron na tayong negative, ito yun. Ando na mismo sa brake light bulb, ano? Ito yung negative. So positive na lang yung hanapin natin. So since dalawa yan, yung isa tatakbo na yan sa may tail light switch. Positive din yung kailangan yan. So positive din yung papasok dyan. So sa brake light naman, para mapailaw natin yung preno, positive din yung kailangan. So kukuha tayo ng supply dito sa accessory wire na nanggaling dito sa may 12 volts. So kapag lumabas yan, dadaan yan sa fuse. Kaya kapag may nag-contact dito, unang puputok yung fuse. Okay, so balik sa topic. So tatawid yung positive supply diretso sa ignition switch. Kapag sinusi mo, in-on mo yung ignition switch, so supplied na yung accessory wire natin. So tulad nga ng sinabi ko, itong accessory wire, napakaraming connected dyan, sanga-sanga na yan. Andyan na yung headlight, busina, flasher, tail light, brake light, at napakarami pang iba. So since brake light bulb yung topic natin, so kukuha ng positive supply dyan. Ayun. So ito na yung wire nila. So naghati na sila dito. Same lang naman. Ayun. So pag punta sa may micro switch, pag piniga mo to, magko-contact dito sa micro switch, tatawid doon, yun, iilaw ngayon yung brake light bulb. So same lang dito sa may paa. So kapag tinapakan mo to, yung supply na yun, ayan, magko-contact dito sa may micro switch, tatawid doon, iilaw pa rin. So dito papasok yung starter motor natin mga boss. Okay? So sa starter motor, yung starter direkta na yun sa may engine mismo. So doon tayo sa may relay, starter relay. So meron tayong starter relay dito. Ayusin lang natin, naubos yung tinta. Ayan. So meron tayong starter relay dito mga boss. Yan, bilog yun eh. Yun, usually bilog to, pero sa iba kwadrado. So meron tong dalawang tornilyo. Kulay itim. Yan, so starter relay. Okay, so ito na yung dalawang tornilyo niya. Pagkatapos, meron pa tong dalawang wire dito sa gitna. Yan, dalawang wire yan. Layo lang natin tong isa. Yan, dalawang tornilyo yan dyan. Tapos meron niyang dalawang wire dyan sa may gitna, kulay yellow at saka kulay green. So yan yung positive at negative. Ngayon, ito mga boss, itong dalawang tornilyo na to, parehas positive yung dadaloy dyan. Kahit na magkabaligtad dyan, okay lang. Kahit na paikot-ikutin mo, kahit saan pumasok or kahit saan mo itap dyan sa dalawang tornilyo na yan, okay lang. Kasi nga, parehas lang na positive. So yung dalawang tornilyo na yan, konektado yan dito.
sa may positive supply ng battery. Kaya kung mapapansin nyo, yung matabang wire na nandito na nakatap sa may positive ng battery, dyan lang dadaan. Tapos tatawid yan sa may starter motor. So ito na yun yung starter motor natin. Yan. So ito na ngayon yung starter motor. So sa starter motor mga boss, yan. Makikita nyo yung napakatabang wire dyan. Tapos, so tulad nga ng sinabi ko, para mapaandar natin, kailangan niya ng positive at negative. So kapag wala na kayo nakitang kulay green na wire dyan, so meaning to say naka-body ground na yan. So nakatap na siya sa chassis. Ayan. So yun na yung supply niya ng ground. Okay? Again mga boss, so para mapaandar natin yung starter motor, kailangan niya ng positive at negative. So meron na tayong negative, yun, nag-ground, galing sa may chassis. Yan, may spline pa dito yan eh. Yan. Tapos yung positive na galing dito sa may starter relay, na kumuha naman ng supply sa may positive terminal ng battery or sa may battery mismo. So nire-relay niya mga boss, from the word itself, starter relay. So nire-relay niya yung current. So meaning to say, hindi siya direkta na kumukuha ng supply sa may positive terminal ng battery papunta dito sa may starter motor. So dadaan muna siya dito. Okay? So balik tayo dito sa may dalawang wire. So ito yung positive at negative. Itong dalawang wire sa gitna, kulay green at saka yung yellow. Ayan. So itong isa, yung green, tulad nga ng sinabi ko, negative na yan, pwedeng connected na yan dito. Yun. Sa may ground or sa may negative terminal ng battery. So kahit saan lang naman yan pwede yan. Okay yung negative natin. So doon naman tayo sa positive. So sa positive mga boss, kuha tayo ng supply dito sa may accessory wire. Ayun dito. Tawid natin dito. Tawid natin doon. So before natin itap yan, so dadaan muna yan sa may starter switch. Yan. So ito yung switch natin ngayon. Yan. So ito yung switch. So yung positive kumuha ng source dito sa accessory wire, tumawid doon. Tawid. So dadaan sa switch. So kapag pinindot mo, masusupply na yung starter relay natin, pipitig na yan. Kasi nga may negative na rin yan. So kapag pumitik na to, kukuha na yan ng supply sa may battery. Papasok na yung supply dito, yung voltage, at kakrank niya na ngayon yung engine natin. So doon na siya mag-start. Ngayon, balik tayo dito sa may brake light bulb, yung safety ng ating starter. So tatanggalin na natin to, no? Kasi nga iba na yung connection nun. Pero yung typical na starter or starting system, ganun yung paraan niya or yung way niya kung paano siya i-wiring. Ngayon, nawala na yung switch dito mga boss. Kukuha na ngayon ng supply yan dito na sa may brake light bulb. So dito na yung switch natin. Ayun. So paano nangyari yon? Okay, so hindi masusupplyan ng positive ito hanggat hindi mo pinipiga yung brake lever. So ganun lang kasimple mga boss. Okay. So balik tayo dito sa may brake lever at saka sa may foot brake. So tulad nga ng sinabi ko kanina, kapag tinapakan mo yung preno, kukuha ng supply dito sa may accessory wire, ayun, magko-contact sa may micro switch, tatawid doon. So iilaw. Ngayon, ito yung switch. Ngayon, kanina nakadirect yan dito sa accessory wire. Anytime pwede kang mag-start. So kapag dito natin siya kinonect, so hindi mo siya may start kasi nga kailangan mo pang tapakan ng or pigain yung mga preno natin para makapag-supply ka ng positive dito sa may starting system natin. So sa may ating starter relay. Diba? So ganun lang kasimple mga boss. Bali, ayun, unawain nyo na lang ng mabuti at intindihin yung video natin.
para maintindihan nyo, no? So napakasimple lang, napakadali lang mga boss. Ayun, bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.